another day of exciting Word of God, exciting revelation of His Word. Wow! Kayo po ba ay na-excite? Ako po, excited po ako. Kasi alam niyo po, every time na ako po ay talaga dudulog sa Panginoon, mag-aaral ng Kanyang salita, God is revealing Himself to us, to me, through His Word. Kaya nakaka-excite po. Kasi alam niyo po ba, yung dati na, nararanasan ko na po ito dati, pero iba po ngayon. Iba po ngayon na talagang, bawat salita na babasahin mo talagang it gives you meaning. Hindi lang po meaning, kundi talaga po yung sinabi po ng salita ng Diyos sa aklat po ng Kawikaan na ang salita ng Diyos ay buhay sa nakasusumpong at kalusugan sa buong katawan. Alam niyo po, nararamdaman ko po yun, nararanasan ko po yun. At hindi lang po yun. Ang sabi po ng aklat ng awit, the entrance of thy word giveth light and it makes us wise. Imagine niyo po, the entrance, ang bukas ng iyong salita. So pagpasok ng salita sa atin, pagpasok ng salita sa inyong mga kaisipan, sa inyong mga tenga, ang dala po pala nito ay liwanag. The entrance of thy word giveth light and it makes the simple wise. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos, hindi po ba? Kaya kung yung pong salita ng Diyos ay nagre-rema po sa inyo, you will always be excited to hear the Word of God. You will be so excited to study the Word of God. Grabe po. So salamat po sa Panginoon for this another Friday of exciting revelation from the Lord. So let's all pray. Tayo na po. Panginoon, salamat po sa araw na ito. This is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it. I pray, Father God, that filled us with the knowledge of your will, with all spiritual wisdom and revelation, O God, so that we might be able to live a life worthy of you and that we might please you and bear fruit of righteousness and enjoy the inheritance together with the saints. Father God, unveil to us your word. Help us to have revelation of your word. Sabi mo, Panginoon, upon this rock of revelation of who you are, Lord Jesus, you will build us, your church, and the gates of Hades will not prevail against us. Na kung anuman po yung ating buksan dito sa lupa, ay bubuksan mo sa langit, at anuman po, Panginoon, ang sara namin sa lupa, ay sasaran mo sa langit. Salamat mo, Panginoon, sa napakadakilang mga pangakong yan na tinutupad mo sa amin. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, Amen and Amen and Amen. Kumusta na po kayo? Alam ko po, excited kayo. Alam niyo po, kapag yung salita ng Diyos, lagi po nating binubulay-bulay sa atin pong kaisipan, lagi po natin ito sinasabi. Yung mga, like for example, naranasan niyo po ba na sa tao po, di ba, dumarating po yung minsan takot. Pero pag alam mo na ang sabi ng Panginoon sa Timothy, God has not given us the spirit of timidity or the spirit of fear, but love, power, and sound mind. Pag ito po, lagi natin itong sinasabi, lalo na pagka nararamdaman mo, parang meron kang something na kinatatakutan o parang merong spirit of fear that is hovering, alam niyo po, nawawala. Bakit po? Kasi po, hindi kaya po ng kaaway yung salita ng Diyos. Okay? So, salamat po sa Panginoon dahil napakabuti ng Diyos. Alright? Kung last Wednesday po ay atin po pinag-aralan po na we need to shut our mouth. No po? Ngayon po, ang ating pag-aaralan is a time to speak and a time to be silent. When to speak and when to be silent. Kailan po ba tayo dapat magsalita? At kailan po ba tayo dapat tumahimik? Ito po, yung mga previous lesson po natin, nung nakaraan pong linggo, it's all about speaking and speaking. Tapos po, nung Monday, yung pong huling yugtuya nung Monday, at pagkatapos po ay last Wednesday, pinag-aralan po natin, yun po nga, we have to shut our mouth when it is not time for us to share what God has told us. Ngayon po, when will be the right time to speak and when will be the right time to be silent, okay? So, the Word of God has been spoken. Yung pong salita ng Diyos ay sinabi na po sa atin.
ano po, God's word is out. Sinabi na po yung salita na natin. Halimbawa po, narinig na po natin yung tinig ng Panginoon. Sinabi na po natin yung nasabi na po natin yung salita ng Diyos. So, God's word is the final authority on any subject. Kaya nga po meron po ako narinig na isang lingkod ng Diyos na ang sabi, pag nasabi na yun. Alala niyo po ba si Pilato? Na ang sabi po nung nilagyan po niya yung ano dito, yung sa ununan ng Panginoon, yung inscription po doon sa krus ng Panginoong Jesucristo, nagagalit po yung mga Hudyo. Nasabi po nila, huwag ganyan ang ilagay mo, sabihin mong sabi niya, hari siya ng mga Hudyo. Ano sabi ni Pilato? Ang nasulat na ay nasulat na. Di lalo po sa Panginoon, what God has spoken, He has already spoken, at hindi na po yun mababali. God's word is the final authority on any subject. Pagka po yung salita ng Diyos, yung sinabi ng Panginoon, kahit na po yung ating present situation is not in conformity with the word of God, what should we believe? Alin po ang ating paniniwalaan? Yung pangyayari, yung nagaganap, o yung po salita ng Diyos? Of course, ang salita po ng Diyos ang dapat nating paniwalaan. At yun po yung dapat nating sabihin at ideklara. Bakit po? Sapagkat ang salita po ng Diyos ay final authority sa lahat po ng bagay, po sa lahat ng pangyayari. Now, paano po natin babaguhin yung mga sitwasyon, yung mga current situation sa buhay natin? Minsan, kailangan po natin yung ating mga bibig ay talagang gamitin natin upang ideklara po yung mga bagay na yun po yung dapat at sinasabi ng Diyos na mangyayari sa atin. But there are times also that if you want to change what's sin, what is sin, you will have to practice the vocabulary of silence. Okay? Minsan naman po, kung gusto nating baguhin, yun pong mga nakikita po natin, dapat po magpa-practice din po tayo ng vocabulary of silence. Mahalaga po ito. Ano po? This is especially true, totoo po ito, lalong-lalo na when you are confronted with circumstances. Satan comes against you so strongly that you can't bring yourself to say things that are positive or in line with God's word. Di po ba mayroong mga pagkakataon sa buhay ng isang tao o maaring sa buhay mo, sa buhay natin na nangyayari po ngayon na minsan talagang gusto kang dalhin ng dyablo doon sa kalalagayan na pipilitin ka po niya na magsalita ng mga bagay taliwas doon sa sinabi ng Diyos upang lalong ma-magnify yung present situation mo ngayon, no? Parang sinasabi po niya sa atin, pine-pressure niya tayo na hindi tayo makapagsalita ng mga bagay na positibo o ng mga salita na nakalinya po doon sa salita ng Diyos. The pressure is on. Siyempre, nandun po yung pressure. Lalo na po pag galit na galit tayo. Naranasan niyo na po bang magalit? Halimbawa, meron pong nakakagalit na sitwasyon at talagang galit na galit kayo. Minsan talaga bumibigay kayo talaga bigay na bigay. Alam niyo po ba yun? Nabigay na bigay. Ano po? Na ang lumalabas sa bibig mo ay hindi po yun yung kalooban ng Panginoon. And you keep on repeating. Kaya po ang lalo na ma-magnify ay yung kung gawa ng kaaway, yung present situation. Imbis na po yun ay mabago, lalo pa pong napatatatag yung mga sitwasyong hindi tama na nangyayari sa buhay po ng bawat isa sa atin. Okay? So, tandaan po natin, pag nandun na po yung pressure, the circumstances is wild, and all that rises up within you is against what God says. Na yung lahat po na nangyayari, nakaranas na po ba kayo minsan na nagpe-pray kayo na mabago yung sitwasyon, imbis na mabago dumami pa, para bang alam niyo po, parang lahat na talagang dumami pa ng dumami, parang lalo kang ginagalit, lalo kang iniinis ng mga pangyayari. Ano po, na ikaw ay makapagsalita ng mga bagay na hiwalay o taliwas sa salita ng Diyos. Okay? So, when these things are happening in you right now, you better listen. Kasi para po sa iyo ito. Ano po? Na kapag tayo po ay di makakapagsalita ng mga bagay na naayon po sa salita ng Diyos at mga bagay na negatibo po ang lalabas sa atin, it is better for you not to say anything. Practice the art of silence. Okay? Practice the art of silence. Kapag wala kang masasabing mabuti, huwag ka na lang magsalita. Okay?
kapag hindi mo kayang sabihin yung kalooban ng Diyos doon sa present situation mo. Halimbawa, ikaw po ay may sakit, may sakit na talagang may sakit ka at talagang mahirap talaga, kumbaga may pain, nahihirapan ka, ang doktor sinasabi, ito yung kalalagayan mo, yung mga test sa'yo, ito sinasabi, ito yung nangyayari sa'yo, at nararamdaman mo talaga na para bang yung pakiramdam mo at yung nakikita mo right in front of you ay sumasang-ayon dun sa findings ng doktor, sumasang-ayon dun sa resulta ng mga laboratory test mo, no po, at sumasang-ayon dun sa mga sintomas ng sakit na ayaw mong magkaroon ka. Okay? Pero dahil dun sa nararamdaman mo, parang gusto mo nang i-confirm na meron kang ang ganong klaseng sakit. Ano po? At minsan, meron pang magtatanong sa'yo, tatanong siya, anong nararamdaman mo? Uulitin mo na naman kung ano yung nararamdaman mo. Anong pakiramdam mo? Inuulit mo na naman kung ano yung pakiramdam mo. Kaya instead po na mangyari na hindi ma-magnify yung nararamdaman mo, yung may mga tao, ginagamit ni Satanas, kung natanungin ka, ano bang nararamdaman mo, ganito, lalong na ma-magnify, okay? So, if that time comes in your life, and I believe there are some viewers na dumadaan ka sa ganitong kalalagayan, eksakto naman kapatid, na ikaw ay nagbukas ngayon at nanonood ka ngayon, ito ay para sa'yo. Kapatid, wag mo i-magnify yung nararamdaman mo, yung nakikita mo, kahit na ang sinabi pa ng doktor, tandaan mo po ang sinasabi natin that God's Word is the final authority in your life. So, pagka ganun po ang sitwasyon mo ngayong kapatid, be quiet before God because His Word has already been spoken. Sinabi na ng Panginoon na sa kanyang mga latay, pinagaling ka na yung kanyang salita ay buhay sa iyo at kalusugan sa iyong buong katawan. God has already spoken. So, kung hindi mo kayang ulitin yung sinabi ng Panginoon para sa iyo, you better keep silent. Okay? Huwag ka na lang po magsalita. Kung may nagtatanong sa iyo, anong pakiramdam mo, ngitian mo na lang po kasi every time ginagamit sila ng kaaway para sabihin yung mga nararamdaman mo, okay? Para lang lalong i-magnify yung gawa ng kaaway. Maybe, hindi naman po nila sinasadya yun o hindi naman nila gusto yun, pero hindi po nila alam na nagagamit sila ng kaaway para lalo pang ma-magnify yung gawa niya. So, you have confessed it for many times. Maaaring sinabi mo, marami ka nang sinabi sa sarili mo na by the stripes of Jesus, I am healed. By the stripes of Jesus, I am healed. Pero instead of being healed, parang you grow worse and worse. Ano po ba ang gagawin natin dyan? You better be silent on what you feel, no po? Kung hindi mo kayang sabihin yung salita ng Diyos dahil sa nararamdaman mo, you better keep silent. Okay, tingnan po natin ang mga sinasabi ng salita ng Diyos, ang mga sitwasyon sa Biblia na pwede po nating gawing at matuto po tayo mula dito. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 5, mga talata pong 22 hanggang 23, ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Okay, sabi niya, at lumapit ang isa sa mga pinuno sa sinagoga na nagngangalang Jairo, at pagkakita sa kanya ay nagpatira pa siya sa kanyang paanan. At ipinamamanik na mainam sa kanya na sinasabi, ang aking munting anak na babae ay naghihingalo. Ipinamamanik ko sa iyo na ikaw'y pumaroon at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya upang siya gumaling. Okay? So sabi niya, ipatong mo, sabi ni Jairus o ni Jairo sa Panginoon, ang sabi niya ay, sabi niya, ipinamamanik ko sa iyo na ikaw'y pumunta at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya upang siya ay gumaling at mabuhay. Okay, so sinabi na po niya, sabi niya, pag ipinatong ng Panginoong Jesus yung kamay niya doon sa kanyang anak, the moment maipatong ng Panginoon yung kamay niya doon sa kanyang anak na babae, siya ay gagaling, at siya ay mabubuhay. So, ibig sabihin, he set the law of faith in motion with his words of faith. Okay? So, he already set the law of faith in motion. Okay, gumagalaw na po yung batas ng pananampalataya sa pamamagitan po ng mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Pero tingnan po natin, sa 24 sabi niya, at siya'y sumama sa kanya, at sinundan siya ng lubang maraming tao, at
at sinisiksik nila. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan at siya napahirapan na ng maraming bagay na mga manggagamot at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kauntiman kundi bagkus pang lumubha siya. Alright. So papansinin po natin along the way papunta doon sa bahay nila Jairus, ano po, para ipatong ng Panginoong Hesus yung kanyang kamay upang yung word of faith that Jairus is spoken ay mangyari po. Pero along the way ay meron pong mga tao na talagang nagnanais na sila igumaling din. Ano po, at isa po dito yung babaeng inaagasan for 12 years na po na inaagasan. Ang sabi po dito ay nagpunta na po sa maraming kung sino-sinong mga manggagamot, pero at ang masama po nito, may kayamanan siya, ay naubos na po yung kanyang kayamanan sa pagkapagamot, pero wala rin pong nangyari, kundi hindi po siya gumaling kauntiman, kundi lumala na po ang kanyang sitwasyon. Okay? So ito pong babaeng ito, no, naubos niya na yung kanyang kayamanan, marami na po siya napagdusahan, hindi po gumaling, pero ang description po niya ay, ang sabi po dito ay bagkus pang lumubha siya. Okay? He grew worse. Okay? So pansinin po natin, could you just imagine yun pong grew worse image? Alam niyo po yung malubhang itsura, yung itsura ng isang taong malubhana. Okay? So, marami po sa atin ngayon, maraming mga tao sa paligid ngayon na talaga pong halos sila ay nagsasuffer, maaring hindi katulad ng sakit na yun, pero ibang uri naman sakit, katulad po ng nangyayari po ngayon na pandemya sa ating paligid. They even come to the point where feel creep in their heart because ano na po yun pong nakikita nila, nararamdaman nila. Imagine mo naman po, naubos na lahat yung kayamanan, napakarami ng doktor na pinagpagamutan, pero hindi man lang po siya nakadama ng kaginawahan, kundi lalo pa po siyang lumubha. So, ibig sabihin, pinasok na siya ng takot. Ano po? Pinasok na po siya ng takot na naging dahilan upang yung sitwasyon po ay lalo pang maging grabe. Okay? Sometimes, it's there sa atin po, no? Minsan, yun pong mga nangyayari po sa ating buhay, ito po ay mga dala ng mga maling pagkapasya, mga pagsuway po natin sa Diyos. Yan po minsan ay yun ang dahilan kung bakit dumadanas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok sa ating mga buhay. Okay? At minsan ito pa ang sasabihin ng kaaway sa'yo. Sasabihin sa'yo ng kaaway, ayan, tinuturuan ka lang ng Diyos dyan sa mga pangyayari sa buhay mo kasi ikaw ay masuwayin, hindi ka sumunod sa Panginoon. Alam niyo po, pag tinanggap po natin yung mga salitang ganoon na ibinubulong sa atin ng kaaway, ano po ang mangyayari? Yung growers image, ano po? Yun po ang makikita sa atin. Alam niyo po pang hindi kalooban ng Diyos, no po? Na tayo po ay magkaroon ng malubhang kalalagayan. Ano po? Tandaan po natin, kung minsan po, yung mga taong dumaranas ng ganito na nakikinig sa salita ng kaaway, ayan, hindi ka tinuturuan ka ng Diyos dahil ikaw ay sumuway sa Kanya, hindi ka nakasunod sa Kanya, matigas ang ulo mo, ayan, yung mga nangyayari sa'yo, tinuturuan ka ng Diyos para sumunod sa Kanya. Pag ikaw po narinig mo yun, you can even pray. Hindi ka man lang makakapanalangin. Bakit? Masyado ka nang convicted di ba? So, instead of praying and going near to God, lumalayo po tayo, parang tinatanggap na lang po natin kung ano po yung nangyayari na yan, as if parang pinaparusahan tayo ng Diyos, tinuturuan tayo ng pantandaan niyo po, ang Diyos ay nagtuturo sa pamagitan ng Kanyang salita. Hindi po niya tayo tuturuan sa pamagitan ng mga ganyang pangyayari sa buhay natin na mararanasan natin yung tinatawag na brewers image, yung tayo po ay malubhang kalalagan. Hindi po yung kalooban ng Diyos. Pero sinasabi po ng kaaway sa atin niya, talagang ano po siya si Satanas po ay po siya, accuser of the brethren. Kaya aakusahan kanya para huwag kang lumapit sa Panginoon, para manatili ka sa kalalagay mo hanggang sa mamatay ka na. Para manatili ka dyan sa kalalagay mo na pigating-pigati ka na akala mo tinuturuan ka ng Diyos, pinarurusahan ka ng Diyos dahil may ginawa kang kasalanan. Hindi po.
Hindi po totoo yan, okay? Ito pong babaeng ito ay narinig po niya na ang Panginoon ay nagpapagaling. Narinig po niya. Tingnan niyo po dito sa Luke 13:12, meron pong isang sitwasyon dito na kung saan ay makikita po natin na yung isang babae na 18 taon na pinahihirapan, baluktot siya, no? Dito sa 13:12, ang sabi po dito ay, sabi niya, nang siya makita ni Jesus, ay kanyang tinawag siya na sinasabi niya sa kanya, babae, kalag ka na sa iyong sakit. Sino po ba ito? Sabi po dito sa verse 12, at narito ang isang babae na may espiritu ng sakit na may 18 taon na at totoong baluktot at hindi makaunat sa anumang paraan. Nung makita po ni Jesus, ano po sinabi niya? Babae, kalag ka na. Kalag ka na sa iyong sakit. Sabi po dito, verse 13, at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya at pagdakay siya'y naunat at niluwalhati niya ang Diyos. Maaring ito po'y narinig nitong babaeng inaagasan, 12 taon nang inaagasan. Maaring ito po ay narinig po niya na ang Diyos ay nagpapagaling, at marami na pong ginawa ang Panginoon. Now, nung ito po ay kanyang marinig at narinig po niya na ang Diyos, ang Panginoong Jesus ay nagdaraan, okay? It produced faith in his heart. Why? Because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Okay? So, yung pong pananampalataya ay na-produce po sa kanya. Then, she start changing the seen things and shaping the unseen. Nagpasimula na po siya na baguhin po yung mga bagay na kanyang nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na hindi nakikita. Paano yung po isinabi niya? Sabi niya sa kanyang salita, mahawakan ko man lang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. Okay? I will be restored to health. Mahawakan ko lang. So, meron na po siyang deklarasyon. Okay? Hindi pa po niya nahawakan ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. But because he heard news, no, na ang Panginoong Hesus ay talaga namang nagpapagaling, yung pong mga narinig niya ay nagdala ng pananampalataya sa kanya. Kasi ang sabi po dito, faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. Narinig po niya. So, na-built na po yung pananampalataya sa kanyang Panginoon. Kaya nung mabalitaan niya na ang Panginoong Hesus ay dumaraan, sinabi niya sa kanyang sarili, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus, gagaling ako. So, hindi pa po siya nahawakan, pero he is decreeing and declaring kung ano na po ang mangyayari sa kanya. She keep on repeating as she go to Jesus. Maybe sa kanyang isipan ay pwedeng naglalaro din na baka hindi, baka kasi halos nagkakagulo yung mga tao at siya po ay talagang pagapang na po na lumalapit sa Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, hindi nawawala yung bulong ng kaaway di ba? Pagalingin ka ba niyan? Bago makarating doon, natapakan ka na, patay ka na, huwag ka na magpumilit, di ba? Hindi mangyayari sa iyo. Pero instead of entertaining what the devil might whisper to her, ano pong ginawa niya? She keep on voicing out her faith. Na sabi niya, mahawakan ko lang ang alaylayan ng damit ng Panginoong Hesus, gagaling ako. Until what she continued to declare, in spite of what is happening all around her, manifest. Okay? When she touched Jesus' garment, she was healed. Diba? Gumaling po siya agad. See? So, ibig sabihin, sinasabi po sa atin na yun po nga declaration. Hindi po natin i-declare yung mga bagay na kontra doon sa o kabaligtaran doon sa sinasabi ng Panginoon. Ang sasabihin po natin ay in line with the Word of God. If you cannot say the word that is in line with the Word of God, you better keep silent. Ngayon, kapag napagtagumpayan mo and you keep on saying things or words that are in line with the Word of God, in spite, katulad po ng babaeng ito, in spite of what is happening all around her, ano po ang nangyari? Finally, when he touched the hem of the garments of our Lord Jesus Christ, naramdaman agad ng Panginoong Hesus na may bisa na lumabas sa kanya. Imagine niyo po, yung pong wow, di po ba? Sinasabi niya po kasi, calling things which are not as though they were. Calling things which are not as though they were. Nung mahawakan niya, tinatawag niya kasi mahawakan ko lang
yung laylay ng damit ng Panginoon, gagaling ako. O so, nung nahawakan niya, tinatawag niya na, kaya yung proximity niya sa Panginoon ay malapit na, lumusot na ngayon yung kapangyarihan sa Panginoon. Bakit? He is calling out. Hindi na hinintay na patungan, nahawakan na talaga, no? According to your faith, be it happen unto you. Nahawakan yung laylayan. Bakit laylayan? Kasi po, gumagapang na patungo sa Panginoon. Alright? So, pansinin niyo po yun. Now, balik po tayo kay Jairus. Ano po? Sa verse 35. At samantala nagsasalita pa siya, inagsidating na galing sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, patay na ang anak mong babae, bakit mo pa binabagabag ang guro? Okay? So, sinasabi niya, huwag mo nang bagabagin. That's a bad news. Okay? Si Jairus po ay sinalubong ng bad news na yung anak niyang babae ay patay na. Here, Jairus might let the word he had spoken depart and let fear came. Pwede niyang, yung sinasabi niyang, mapatungan mo ng kamay, gagaling na yung anak ko, yung binild niyang pananampalataya nung una, nung kinakausap niya ang Panginoon at napilit niyang isinama sa kanilang buhay, pwedeng mawalan yun. Di ba? Minsan tayo, pag halimbawa, pag hindi pa natin nakikita yung pangyayari, para malakas pa yung loob natin, pag kinumpronta na tayo ng pangyayari, biglang baksak lahat. Iyak ka na ngayon, di ba? Patay na. Pero hindi po pinayagan ni Jairus. Kaya agad-agad nagsalita ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, dapat hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinalita at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Sinabihan na po siya, huwag kang matakot. Don't let the word that came out of your mouth, went to nothing. Huwag mong payagan na matakot ka. Huwag kang matakot, sabi ng Panginoon sa kanya. Manampalataya ka lamang. Huwag mong hayaang makapasok ang takot sa iyo. Manampalataya ka. Sabi ng Panginoon, sabi niya. Kaya, ano po ang nangyari? So, sabi ng Panginoon, be not afraid, only believe. Jesus will take the things that are not and bring to naught the things that are. Okay? Anong ginawa ng Panginoon? Hiniya ng Panginoon yung kung ano yung present situation. Ano po? Anong ginawa niya? Hiniya niya yung present situation ng mga bagay na hindi pa nakikita. Ibig sabihin, yung bagay na hindi nakikita is better doon sa mga bagay na nakikita. Life is better than death. Okay? So, tandaan po natin, faith is the substance of things hoped for. Yun pong pananampalataya ay substance ng mga bagay na hinihintay. Faith is the raw materials from which things that are desired are made. Ano po? Yung pong pananampalataya na kung saan yung ninanasa mo, doon manggagaling, doon sa pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, fear not. Why? Because fear will bring things that you don't desire to come to pass. Kapag pinayagan mo yung pananampalataya, you are bringing things that you don't desire to manifest. So don't fear. And anyway, God has not given us the spirit of fear. What He has given us is love, power, and sound mind. So Jairus didn't say anything. Okay, so sabi ko po kanina, yung ating pong pamagat, kailan ba tayo tatahimik at kailan ba tayo magkasalita? Kanina, nasabi niya yung word of faith and that's enough. Okay, now this is the time for him to keep quiet, so he kept quiet. Hindi siya nagsalita ng anuman. The word of faith has already been spoken. Okay, sinabi na ng Panginoon, she shall live. Mabubuhay siya. So, ibig sabihin, makontento na po tayo. Habang yung mga tao ay iyakan ng iyakan. Habang ang mga tao ay iyakan ng iyakan. Sabi po ng 39, at pagkapasok niya ay kanyang sinabi sa kanila, bakit kayo nagkakagulo at nagsisitangis? Hindi patay ang bata, kundi natutulog. Okay? Hindi patay ang bata, kundi natutulog. Okay? Hindi siya patay. He's not dead. Hindi siya dead. Siya? Natutulog lamang siya. Okay? Hindi pa siya patay, natutulog lang. Alright? So, yun yung bagay na hindi nakikita na dapat mag-transpire. Pero dahil ang nakikita ng mga naghahagulgulan na yon ay yung current situation, hindi nila matawag yung mga bagay na hindi nakikita. So, pagka ganun po, magpe-prepare kung ano yung nakikita po natin. Alright?
So, ang ginawa ng Panginoon, pagkahawak niya sa kamay ng bata, sinabi niya sa kanya, Talita kumi, na kung liliwanagin ay dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. At kapag dakay nagbangon ng dalaga at lumakad sapagkat siya may 12 taon na, at pagdakay, nagtaka silang lupa. Okay? So, Jesus, ano po ang ginawa ng Panginoon? Hallelujah! She keep on calling things which are not as though they were. Okay, tinawag niya po yung mga bagay na hindi pa hayag, na tila hayag na, hindi po natigatig. Sinabi niya kay Jairus, wag kang matigatig ha, maniwala ka lang. Don't let fear creep into your heart. So, pinakita po sa atin na yung pananampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoon, don't fear, just have faith. Why? Because faith is the substance of things hoped for. What did Jairus hope for? Yung anak niya mabuhay. That's what he's hoping for. Kaya you must have, sinabi ng Panginoon, you must possess faith. You must have faith, but because that is the substance of what you are hoping for. So, tandaan po natin, bad news was destroyed by silence. Pero kung si Jairus po ay nagtatarang, sabi niya, patay na pala Panginoon wala na palang magagawa, tapos na pala. At hindi siya naniwala sa Panginoon. Sabi niya, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. Kung hindi siya po nasumunod sa Panginoon at pinawalan niya yung takot niya, wala pong mangyayari. Patay talaga yung anak niya. Pero dahil ang sabi ng Panginoon sa kanya, don't fear. Fear will not do anything good to you. Yung pananampalataya, yun ang may magagawa sa iyo. Yung takot, walang magagawa sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, manampalataya ka kasi yan ang substance ng bagay na gusto mong mangyari. At ang gusto mong mangyari ay mabuhay yung iyong anak. So ano po ang nangyari? Right? So, is highly developed in the God kind of faith. Ang Panginoon po, bakit siya highly developed in God kind of faith? Kasi wala po siyang kaulayan kundi ang ating Ama sa langit. So keep saying, keep speaking, you're shaping the unseen. Sometimes it doesn't come overnight. It is a process, a way of life. Okay? The first thing your word are doing is, alam niyo po, pag sinabi natin, the first thing that you speak the word, ano pong ginagawa ito? It causing faith in your heart. It causing faith in your heart. Okay? Nagdadala po ito ng pananampalataya sa ating mga puso because faith is the substance of things we are hoping for. So, you're really not going to affect many things until faith comes. Wala pong apekto yung mga anumang bagay na gagawin natin kung wala po tayong pananampalataya. So, speaking words build an image inside of us. It's shaping the unseen. So, pagka po ito ay atin pong sinabi, ito po ay dadalhin po nito kung anong dahilan ng pagkasugo sa Kanya. So, speak the result, sabihin po natin yung sinasabi ng Panginoon doon sa Kanyang salita. Kapatid, kaibigan, maaring meron kang ganitong mga sitwasyon sa iyong buhay na ngayon po ay nararanasan mo. Pero sinasabi ko sa iyo, the Word of God is the final authority in our life. Kapag sinasabi po natin yung salita ng Diyos, if our words is in line with the Word of God, tinatawag po natin yung mga bagay na hindi nakikita to make it visible in the scene. Pero kapag ang salita po natin ay kontra doon sa salita ng Diyos, that is the time that you need to be silent. Okay? So, pag hindi po natin kayang sabihin yung salita ng Diyos, you better keep silent. Pero kapag ang lagi po natin sinasabi yung salita ng Diyos, no matter how worse your situation, it will be changed by the Word of God. Because the Word of God is the final authority in everything in our life. Salamat po sa inyong pakikinig sa hapong ito at naniniwala po ako na may ginawa ang Diyos sa inyong buhay. Nakikita ko po na meron po kayong naranasan, naramdaman sa inyong mga puso na talagang yung negative na naisip mo before, na-confirm sa'yo na dapat maging tama yung salita mo, ito ay makalinya sa salita ng Diyos. Yung mga sinasabi mo na hindi nakalinya sa salita ng Diyos,
Sabi mo sa sarili mo, sinasaran ko ng ang aking bibig na hindi ko na ito masalita. At salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos ay may ginawa sa ating buhay. Ngayon kaibigan, I see people who are expecting miracle from God. Alam mo kapatid, if you want to see things, you speak the word of God. First, pag sinabi mo yung salita ng Diyos, you are building faith in your heart. And when faith arise, sabi po ng salita sa Korinto, we believe and therefore we speak. Yung pag sa muli mong sinabi, kapag sinabi mo uli yung salita ng Diyos, iba na po ito. It has the power that nakatulad nung ang Diyos ang nagsasalita ng kanyang salita sa kanyang sariling bibig. Tandaan po ninyo tayo ginawa nakalakip na katulad ng Panginoon in the image and likeness of God. Salamat sa Panginoon. Ikaw na may sakit at karamdaman na nakikinig ngayon, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay pinagaling na ng Panginoon. Ang mga latay ng Panginoong Hesus ay siyang katunayan na ikaw ay magaling na. At sinabi ng Panginoon, pinadala niya ang kanyang salita upang ikaw ay gumaling. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, walang kapangyarihan sa iyo ang sakit at karamdaman. I declare health upon your body right now in Jesus' mighty name. There are people right now na nababagabag ka kasi patuloy yung para bang laging may kawalan, laging kulang, laging kapos. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong paniwalaan yung kakapusan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, makinig kang mabuti, ang sabi ng Panginoon, His divine power has given you everything you need for life and godliness through the knowledge of Him. Ngayon, nagtataka ka, bakit ganito? Hindi yan pagsubok ng Diyos. Hindi po, kasi binigyan ka na ng Panginoon eh. Hindi yan, gawa ng kaawayan. So sabihin mo ngayon na ikaw ay pinagpala na. Kaya lang, kailangan kang lumago sa pagkakilala sa Panginoon. Tandaan mo, kaya kulang, kasi kulang doon sa pagkakilala sa Panginoon. Kailangan lumago tayo sa pagkakilala natin sa Panginoon. Grow in grace and in the knowledge of God. When you grow in the knowledge of God, peace and grace will be multiplied in you. Salamat sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat may ginawa kang himala sa araw na ito. Mayroon kang taong pinagaling. Mayroon dito, mayroon kang sakit sa likuran mo, mayroong sakit sa balakang, pababa. Sinasabi ko, ikaw na sakit sa likod, sa balakang, hanggang pababa. Sinasabi ko sa iyo, lumayas ka, sakit at karamdaman, in Jesus' mighty name. I decree and declare what the Lord says, that by the stripes of Jesus, they are healed right now in Jesus' mighty name. Hallelujah. Meron dito na mga kapatid na medyo nag-aalala ka na kasi hindi mo pa nababayaran yung utang mo at sinasabi mo parang hindi ka kasya yung sweldo, yung pera mo dahil pangkain nyo lang, kulang pa, yung utang mo hindi mo mababayaran. Sinasabi ko sa iyo na you will be utang free in Jesus' mighty name. Paniwalaan mo, lumago ka sa pagkakilala sa Panginoon, paniwalaan mo ang mga bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Keep on saying what God has given you. Keep on saying what God has done for you, and it is yours in Jesus' mighty name. Father God, salamat po. You are the wall of fire, the wall of protection, and the wall of salvation all around those people na ngayon po, Panginoon, ay nagugulumihanan sa kanilang mga puso. Panginoon, hayaan mo pong masigla ng pananampalataya ang kanilang mga puso sa pakikinig ng iyong salita. Cause them, O God, na magkaroon ng pagnanasa at ng pagbabasa ng iyong salita upang mapakinggan nila ang iyong mga salita. Salamat po, Ama, sapagkat meron kang pinagaling, meron kang pinalaya, meron kang tinagpo, at meron kang inayos na buhay sa sandaling ito. Thank you, Father God, and I give you all the praise and all the glory. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat hanggang sa susunod na atin pong pagkasama-sama. Naniniwala po ako may ginawa ang Diyos sa inyong buhay. God bless you. In Jesus' name. Amen.